Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Vivi ang desisyon niyang di siya sumama sa Straw Hats ngunit tinanong kung ituturing pa rin ba siyang kaibigan kung sakaling magkita silang muli dahil hindi sila makasagot ng malakas upang hindi mabulgar ang pagkatao ni Vivi. Tahimik na itinaas ng Straw Hats ang kanilang mga braso, ipinapakita ang X markang nag-uugnay sa kanilang pagkakaibigan, isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng kanilang hindi matitinag na samahan. Habang tumatakas ang Straw Hats, nagsakripisyo si Bon Clay at ang kanyang mga tauhan upang protektahan sila mula kay Hina, isang opisyal ng marino. Ginamit nila ang kanilang sarili bilang panlilinlang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kaibigan. Habang naglalayag ang Straw Hats, biglang lumitaw si Nico Robin, dating kilala bilang Miss All Sunday, sa kanilang barko. Nagulat ang lahat nang hilingin niyang sumama sa kanilang crew. Ipinaliwanag niyang wala na siyang dahilan upang manatili sa Baroque Works, bagaman may pagdududa ang ilan, pinayagan siya ni Luffy na manatili, naniniwala siyang tapat si Robin sa kanyang hangarin. Samantala, nabunyag na nakaligtas si Pel sa pagsabog ng bomba, tahimik siyang nakatayo sa harap ng sarili niyang libingan, simbolo ng kanyang sakripisyo at debosyon sa Alabasta. Habang naglalayag pa rin ang crew, biglang itinuturo ng logpost ni Nami ang direksyon papunta sa langit. Sa di inaasahang pagkakataon, isang malaking barko ang bumagsak mula sa himpapawid at lumagpak malapit sa kanila. Nang imbestigahan nila ito, natagpuan nila ang isang mapa na binabanggit ang isang isla na tinatawag na Skypia. Habang naghahanap sila ng paraan para makarating doon, nakatagpo nila ang Masira Salvage Crew, isang pangkat ng piratang mukhang unggoy na dalubhasa sa pagkuha ng kayamanan mula sa mga lumubog na barko. Dahil kulang pa ang impormasyon tungkol sa Skypia, nagpa siya ang Straw Hats na magtungo sa Jaya Island upang maghanap ng sagot. Ang pangunahing bayan ng Jaya, ang Mock Town, ay puno ng kilalang mga piratang mahilig makipagbasag ulo. Nakaharap ni Luffy at Zoro si Bellamy Dahina, isang malupit na piratang tinatawanan ng kanilang pangarap na marating ang Skypia at tuklasin ang mundo. Binugbog sila ni Bellamy at pinagtawanan ang kanilang hangarin na sundan ang kanilang mga pangarap. Matapos ang insidenteng ito, nakilala ng crew ang isang misteryosong lalaki na kalaunan ay natuklasang si Blackbeard Marshall Ditich. Nagbigay si Blackbeard ng isang makabuluhang pahayag, ang pangarap ng isang tao ay hindi kailanman namamatay, na muling nagpalakas ng loob kay Luffy. Habang papalayo sa Mocktown, nakasagupan ng Straw Hat si Shoujo, isa pang monkey-like salvager at kapatid ni Masira. Ang engkwentro na ito ay nagdala sa kanila kay Mont Blanc Cricket, isang inapo ni Mont Blanc Nolan, na kilala bilang sinungaling matapos sabihin na may gintong lungsod sa Jaya. Dahil sa obsesyon na patunayan ang katotohanan, patuloy na hinahanap ni Cricket ang mga labi ng nawawalang lungsod. Ipinaliwanag ni Cricket na maaari lamang makarating ang Straw Hat sa Skypia sa pamamagitan ng pagsakay sa Knock-Up Stream, isang napakalakas na vertical na alon na nagtutulak ng mga barko paitaas sa langit, ngunit upang matukoy ang eksaktong lokasyon kung saan lilito ang alon, kailangan nilang mahuli ang Southbird, isang nilalang na may kakayahang gabayan sila sa magulong alon ng Grand Line. Habang abala sa paghahanap ng Southbird, nilusob ni Bellamy at ng kanyang crew ang tahanan ni Cricket at ninakaw ang mga gintong artifact na pinaghirapan nitong makuha sa paglipas ng mga taon. Nang bumalik si Luffy at nalaman ang nangyari, nagpasya siyang maghiganti, bumalik siya sa Mocktown at hinarap si Bellamy. Sa isang malakas na suntok, pinabagsak ni Luffy si Bellamy at nabawi ang mga ninakaw na artifact, binibigyan ng hustisya si Cricket. Samantala, ang world government ay lalong nag-aalala sa lumalawak na impluwensya ni na Whitebeard, Shanks, at Luffy. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, unti-unti nilang napagtatanto na ang mga aksyon ni Luffy ay nagbabadya ng malaking banta sa kanilang kapangyarihan. Habang abala ang mga Straw Hat, abala rin ang world government sa paghahanap ng papalit kay Crocodile bilang bagong Warlord of the Sea, Shichibukai. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa mga tauhan ni Blackbeard ang dumating ng walang paanyaya at iminungkahi ang kanyang kapitan bilang kandidato. Samantala, sa tulong ni na Pag-aya at Kones, inayos at pinahusay ang Going Merry upang makalipad ito, gamit ang Knock-Up Stream, isang dambuhalang haligi ng tubig na pumapailang lang sa langit. Matagumpay na naihatid ang Straw Hat Crew patungong Sky Island.